Hello, welcome back to my YouTube channel. This is Andre Bino TV Tech. Meron akong ibabahagi sa inyo. Actually, ito ay nagawa ko na. Kapag nalalaman. Ito ay nagawa ko na dahil nandito kanina yung customer. At ito ay bago para sa akin dahil ito ay una kong tanggap ng isang digital multifunction rice cooker. Ito ay pwede sa forage, fast cook, cooking, yogurt, cake, fry, rice, soup. May keep warm din siya. At saka may meat. Ayan, may preset, menu, start, keep warm, cancel, plus or minus. O yan po yung kanyang mga function. So, nung umalis ang customer, gagawa natin ng video for a recap and review sa ating ginawa para maging familiar kayo kung sakali kayo ay maka-encounter ng ganito. Kaya natin gagawa ng video dahil ito ay modern equipment. Okay, so kanina nung nandito yung customer, ang sabi ay ito ay walang display, totally dead set. So nag-check tayo gamit ang ating digital tester. Nagamit tayo ng continuity test at yung ating ohmmeter test. So wala tayong nabasa dito sa plug. Binuksan natin na nandito yung customer, tiningnan natin at sinubukang gawin kahit hindi natin kabisado dahil bago pa. At bago lang din tayo naka-encounter ng ganitong unit, kaya ginawa natin ang video nung umalis na siya. Ang pinalit natin, yung thermal fuse na 172 degrees Celsius to 50 na 10 amperes. At yung stock ko dito ay, ayan, meron ako ditong 192 degrees Celsius to 50 na 10 amperes din. Take note, yung tinanggal natin dito ay 172 at yung ipinalit natin ay 192. So, yan po yung ating ginawa dito. Kaya ko lang gagawa ng video para maibahagi natin at para maging familiar din kayo kung kayo ay makagawa nito, kung paano buksan at paano ayusin. Okay? So, ito ay umaandar na at nagkakaroon na ng power. Nandyan na po yung tubig at yung ating kalderin. Saka, i-plug in natin dito sa ating outlet or extension. At ipapakita ko sa inyo bago natin buksan na ito ay may power na. Pero kanina wala itong display, wala tayong makita. Okay, siyempre yung linya natin is ganito. Ibibigay natin ang konting detalye. Ganito po siya. Yung linya doon sa loob, ang line 1 ay nakadumaan sa thermal fuse. Ang line 2 nakadirekta po sa coil at papunta sa circuit board or control board. So, pag naputol ang thermal fuse ay totally walang power na makatawid dito, walang kuryenteng makatawid mula dito sa line 1 natin patawid dito dahil putol po yung ating thermal fuse. So papunta sa heater sa kanyang coil, tapos papunta doon, nakaparallel papunta doon sa ating control board. So ito ay bubuksan ko para makita ninyo at para magkaroon kayo ng idea kung sakali kayo ay mag troubleshoot ng ganito. Ito po ay relay type. Meron siyang electronics relay, electrical supply doon. Kaya kahit na i-test natin dito ay wala talaga tayong makikita, pero nung pinalitan ko na yung kanyang thermal fuse ay nagkakaroon na ng reading dito, pero hindi makikita sa ating continuity test or buzzer mode, kung di dito sa ating ohmmeter mode, naka-automatic, kaya mayroon tayong nabasang resistance. So ito na, gawa na natin ng video. Okay, so kanina, uulitin ko, nung magsimula tayo na nandito yung customer sa atin, nung i-test ko dito sa plug, wala tayong nakitang reading, totally OL siya. So nagamit tayo ng continuity test dito, nag-test tayo. Ayan, wala tayo talagang makuha kasi electronics at dumadaan sa relay. So nilipat natin dito, kanina naka mega or million ohms tayo. Wala tayong nasukat, naka-OL din, ganyan nung makadikit dito. So nung mapalitan natin ng thermal ay nagkaroon na tayo ng 1.2 million ohms. Alright, so nakakaroon na ng reading kanina, wala nung hindi pa napalitan ng thermal fuse. Sa video natin, ipapakita ko sa inyo ang laman at kung paano buksan, kasi ulitin ko, nagawa na at hindi umalis yung may-ari kung hindi natin natapos. Umalis lang siya at kukuha ng pangbayad. So, madaliin natin itong makuha na ng video dahil maya-maya nandito na siya at kukunin na ito. Okay, buksan natin. Ayan, i-post lang natin dito pagkabukas, ganyan. Nandito yung kalderin, meron ng tubig. Nainit ko na, lumamig na yan. Pero nainit ko na yan kanina. Okay, usod natin. At dahil hindi ko nga kabisado, so tiningnan pa natin kung paano natin buksan. Okay, tinihaya natin yung unit
Tinignan natin. So meron, kung makikita nyo, makikita ba dyan sa ating video na merong tornilyo sa loob, yung kulay puti or kulay stainless. So may 4 yan dito. Ito, may 4, ito, at saka ito. So 4 na tornilyo. Napakadali na buksan. Okay, buksan natin. Okay, so andyan na yung 4 na screw. Buksan na po natin. Yan, nung mabuksan na natin, yan, tumambad ka agad sa atin itong tinatawag na thermal fuse. So nagkaroon tayo agad ng idea. At nandoon yung yung easy socket. Yan, so para magawa natin ng maayos, tanggalin natin itong ground or body ground. Tanggalin natin yan. Ayan, diba? So tinanggal natin para makakilos tayo ng maayos. Okay, so ito, tinanggal natin yung thermal at nag-test tayo dito. So nung mag-test tayo muna dito, patawid dito, ito ay wala tayong nakuhang reading. So confirm na putol yung thermal fuse. Tinest natin yung kanyang heater, ay nagkakaroon tayo ng 52 ohms. Ito, papakita natin sa inyo. Kasi hindi ito scripted, hindi ko lang nagawa ng video nung aking ayusin kanina kasi nandito nga yung customer. Hindi ko akalain na hindi niya madadala. So sinaglit natin para kuha na ng video. Ito, kung makikita nyo, ayan, itapat natin sa inyo yung number para makita ninyo yung ating sinasabi. Okay, dito sa kabila, lagay natin dito yung tester natin para makita yung number. So i-zero muna natin yung tester. Ayan o, zero natin. At dito tayo sa buzzer or continuity test or continuity mode. Ayan, so zero natin. Ayan, zero. I-test natin ngayon yung fuse. Ay meron na ito dahil napalitan na ito. Check natin dito sa kulay puti. Ayan ako, meron. So napalitan ko na. Nandun na sa kanya, nadala na niya yung fuse. So nung malaman ko na putol yung thermal fuse, nag-check ako dito. Sinigurado natin agad itong ating heater or filament. So nagkaroon tayo ng 52 ohms. Alright? So confirm na okay din yung at kanyang coil. Hindi ko na tiningnan yung kanyang electronics. Inanalyze ko na lang po. Ayan o, meron siyang relay at yung ating 220 volts magko-convert po dito ng DC sa ating bridge diode na SMD type. At mayroon po siyang tinatawag, kasi tiningnan natin para maipakita, or ako mismo ay nagkakaroon ng tinatawag natin na out of curiosity para malaman natin kung matingnan bakit ito ay nagiging isang electronics operated machine. Alright, so tiningnan natin, binuksan natin para lang ito sa review na makita ninyo kung ano yung mga ginagawa natin. Okay, so ganyan, binuksan natin. Meron siyang tinatawag dito na yung IC, ito, para po ito sa kanyang program. Meron siyang mga touch switch or button switch. At meron siyang mga ilaw para doon sa indicator kung ano yung napili mong setup. Tiningnan natin, ito meron siyang resistor. Tiningnan natin itong resistor, good. Tiningnan natin itong isang resistor ay good. So dumadaan sa relay yung ating rice cooker heater. Ito yung ating heater, yung filament. Tapos yung auto-adjust ng voltahe gumagamit po ng tinatawag na capacitor, passive capacitor. Dito dumadaan at nag-a-adjust yung voltahe automatically kung ilan ang kailangan ng circuit dahil dito sa passive capacitor na ginamit. Alright, so ayan. So okay itong electronics dahil tiningnan natin, walang sunog, wala tayong nakitang pumutok. Nag-check tayo initial in circuit testing ay wala tayong nakitang sunog. So yan po yung laman nitong tinatawag nating multi-function rice cooker. Ito po siya. So nung matingnan natin na okay yung electronics, pinalitan na natin ng fuse kasi papalitan natin ng fuse or thermal fuse, pero may sunog pala yung electronics kaya masasayang yung ating paggawa. So ang magandang ginawa natin dito is tiningnan muna natin yung circuit kung meron bang sunog kasi naputol yung kanyang thermal fuse. Alright, so napalitan na natin ng thermal fuse
At ito, maipapakita ako sa inyo kung paano ko ginawa. Hindi tayo naghinang kasi matutunaw po yung ating soldering lead kung ito ay ating isolda or hinangan. So ang ginawa ko, tawag natin dito, splicing lang ako. Inipit ko lang ng todo yung dalawa kasi hindi ko na binuksan itong kanyang tinatawag natin na clip. So ang ginawa natin ay ito na lang. Ayan o, kung makikita nyo kung paano ko ginawa. Walang solda po, walang hinang. At ito kung makikita nyo ang fuse natin, sinasabi ko ay 192. Kung makikita dito, ayan o, hindi makita yung number kasi masilaw. Ayan, 192 degrees Celsius. Yung sira ay 172. So yan po. At sinigurado natin na okay na. So ito po yung laman at yan po yung ginawa natin. So ibalik na natin ito dito sa loob. Okay. Ayan. At siguraduhin natin na walang metal na tatama dito sa kanyang clip. Okay. Ayan o. Diba? So ayan, nakalabas yung metal. Ito. Ayan. So ipasok natin dito sa loob. Diba? Ayan o, nakapasok sa loob. At ito ay ibabalik na natin. Ngayon ilagay natin itong kanyang kalderin. Ibalik natin yung takip para po matulak ito. Ayan. Kasi mahirapan tayo kung tayo ay magtulak-tulak pa doon sa loob. So ito na lang yung gagawin natin. So ito na. Ayan. Tapos natanggal yung ating nilagay dito. So ito siya. Ilagay natin pabalik. Ayan. At ipitin natin ng maigi. Yan o. Ito may lumabas. Huwag natin hayaan na ganun. Okay, balik natin siya dito. Ayan. Kasi kanina ito ay tinanggal ko. Ito, madali lang naman ito tanggalin. Ito, ayan o. Tanggalin muna natin. Bunutin natin yung kanyang outlet or yung kanyang cord. At tulak lang natin ito, ganyan o. Ayan, para hindi tayo mahirapan. Pinahirapan pa natin yung ating sarili na pwede naman nating gawing ayan, so ito, di ba? Ayan, kailangan hindi tatama yung metal dito sa kanyang casing. So kailangan nating takpan. Ayan, hindi na yan aalis diyan. Yan o, kasi may rubber. Ito ang hindi ito ordinaryo ha, take note ha. Hindi ito ordinaryong hose or plastic na hose. Ito ay yung silicone na ginagamit sa mga thermos na kahit mainit hindi ito nasusunog at pwede itong gamitin sa mga soldering pump natin. Right? So yan, nabalik na natin ng maayos. At ito, ibalik din natin ito dito. Ito siya oh. So tingnan lang mabuti. Ito yung tinandaan natin kanina, ito yung may bawas ay sa ilalim. So doon siya tatapat. Ganyan siya. Ayan o, ganyan. So itakip na natin. Ayan, di ba? So kailangan nakaklip ito para pagtulak hindi ay natanggal pa yung naputol pa. O, pus muna natin, ikabit natin ito. Okay, so nalugtong na natin. Ayan na yung naputol at sinigurado natin na hindi tatama dito yung ating pagdugtong. So ibalik na natin yung takip. Ayan. At ibalik na natin itong 4 na screw or tinatawag natin tornilyo. Ayan, ito yung sinasabi, kung may saltik maluwag yung tornilyo mo. Ayan, kailangan mahigpit, walang saltik. Diba? So madali lang ito gawin dahil electronics nga, mahirap daw, pero sa tingin ko madali lang gawin. At kung sakali ay yung sensor pala sa gitna ay yung hindi ko pala nasabi, kaya pala siya hindi na makikita yun naman dyan sa video natin, yung dalawang wire na sa papunta sa ating magnetic or anong tawag doon, yung sa gitna na may spring ay doon yun papunta yung sensor, meron siyang sensor. Okay, so ito na. At ayan, buksan na natin, lagyan natin ng tubig. Ito, lagyan natin ng tubig kunti lang para madali. At itakip na natin. Lagay natin itong plug sa dito. Yan o. Ayan. Tapos
Ito na. At i-plug in na natin siya dito. Ayan. O, dito para makita, para umilaw. Ayan o. Plug in natin. Ayan. Oops. Parang maluwag. May saltik din ito. Maluwag ang kanyang tornilyo. Dito tayo. Maluwag din. Ito. Parang puro maluwag. Ayan na. Mandar na. Ngayon, pwede tayong pumili dito kung ano yung gusto natin. Dahil ito ay iinit lang tayo ng tubig. Kaya pipindot tayo dito sa kanyang menu. Ayan o. Ayan. Nakikita nyo ba itong nag-blink? Ayan. So, nandito siya sa rice. Ilagay natin sa soap. Ayan. Tapos, start natin. Diba? So, hintayin natin ng ilang saglit. Hindi ako magsasalita. Hintayin natin dito na kumulo. Dito sa may butas, oh. Ayan. So, tutukan natin ang video para makita. I-fast forward lang natin para hindi umabang video. Okay, kung makikita natin dito is ang number ay 0.58. At makikita natin dito, ayan o, meron ng, ayan, yung singaw ng kanyang evaporation mula doon sa loob sa pagkulo ay makikita na natin. Ayan o, diba? Tinakpan lang natin ang kamay para hindi po mahihipa ng electric fan. So ayan, kumulo na. Ilang segundos lang or minuto lang, 2 minuto, 3 minuto, hindi pala umabot ng 8 minutes. Ayan. So buksan na natin. Diyan. Ayan o, kumulo na kasi maliit lang yung, manipis lang na tubig yung nilagay natin. So gawa na yung ating rice cooker. At maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout sa lahat ng sumusuporta at hindi nang iiwan sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless, more power at mabuhay ang lahat na tech vlogger. At sa walang sawang suporta. At kung mabot ka sa video natin, pa-share, like, and comment. At kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe na. At i-click mo yung bell all para maging updated ka sa mga susunod na video aking i-upload. Parang hindi na yata ako marunong mag-video. Okay. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Bye-bye!